beloved Boss Mike Cervera. May Yun na. nilulutong kudeta laban sa Administrasyong Marcos. May hamon naman si Defense Ito na mga kababayan ko, kudita. Meron na naman silang kudita mga kababayan. Oh. Eh di ilabas na nila yung dami nila. Eh nakakailan na ho eh. Halos quarterly mga kababayan, meron silang panggugulo. Oh, eto mga kababayan, kudita. Kudita na naman. Oh, sino na naman ang mangungudita? Ha? Sino? Natatakot ba sila na dumating pa ang halalan? Kaya kailangan si Sara Duterte maupo na? O ganun lang ho yan eh. Takot sila na umabot tayo ng 2028 election. Kasi si Sara nanganganib talaga. Malamang yan hindi mananalo. Bakit? Eh tignan nyo mga kababayan ko. Ano namang kalidad ni Sara? Eh vlogger na lang yung naghahamon ng debate sa kanya. Eh lalakas ba ang loob ng vlogger kung alam niya na mas matalino sa kanya si Sara? Eh hindi ho. Ibig sabihin mga kababayan ko, itong si Sara Duterte, bobo talaga ito. Kasi kayang-kayanin na siya, kinakaya-kaya na ho siya ng isang vlogger lang na tulad ni Granada, mga kababayan. Di ba? Pagka yan, pumatol si Sara, alam na natin, mukhang malaking enkwentro ng isang vice presidente at isang vlogger magdidebate. Oh, 'di ba? Doon nga lang kay Attorney Claire takot na takot eh. Nanginginig na nga ang mani-mani eh, 'di ba? Oh, eto. Oh, mukhang si Risa Hontiveros, oh, 'di ba? Mukhang gusto rin siyang hamunin ng debate kung meron daw paanyaya anytime si Sara darating ba sa anytime na paanyaya kung merong debate na magaganap labas na versus sa kanilang dalawa. Ayun mga kababayan ko ang matindi. Mukhang wala, mukhang hindi mangyayari. muling lumutang ang balitang may nilulutong kudeta laban sa Administrasyong Marcos. May hamon naman si Defense Secretary Gibo Teodoro sa mga retirado opisyal na nagpapakalat nito. Live mula sa Mandaluyong, nangunguna sa balita. Tignan nyo mga kababayan ko, yung mga retiradong general na mga nakinabang kay Duterte noon, na naging loyal kay Duterte, sila pa rin, wala nang iba. Sino ba yung mga yun? Di sila Puki, di ba? Yan, sila Puki, mga kababayan, hindi na ho nadala eh. Hindi na nga kaya, mga kababayan. Hindi na kaya nilang patalsikin si Pangulo. Ilang saglit, ilang kembot na lang ho eh. Di ba? Ilang kembot na lang. Eto na, may payo si Gibo Teodoro. Si Brian Castillo. Brian, anong inside info mo dito sa sinasabing kudeta? Jiggy, wala raw natanggap na impormasyon ang Department of National Defense sa tinatawag na Third Force na gusto umanong pabagsakin ng gobyerno. Nako. Balikan ko lang, Jiggy, yung konteksto nito. Si Romeo Pocis, na isang retired general, ang nauna nagsabi na may plano umanong kuritami sa tinatawag na Third Force. Kita nyo mga kababayan ko, no? Mukhang propaganda na naman ito. Oo. Propagandista tong mga hayop na to eh. Oo, mga kababayan, Mukhang tinatayan nila, pati patunan nila rito sa kahihiyan nila eh. Kasi itong mga ito, mga kababayan, ang nais lang, makakuha ng simpatya nung una. Ngayon, dahil panay na ho yung kapahiyaan, nakakahiya na ho sila. Ang gigil nila ngayon, mga kababayan, mapagtagumpayan nila na mapatalsik na ho si Pangulo. Oo, yun na ho yung ganti nila eh. Ito, mga kababayan, itong mga matatandang ito na walang pinagkatandaan, mga daig pang mga kumakain ng uhog ito eh, mga kababayan ko eh. Alam nila na hindi naman ho talaga mangyayari yan. Yung gigil nila, mga kababayan, ala chamba na lang. Oo, bahala na, gano'n. Tirang bahala, yan, ang tamang termino. Tirang bahala na lang ho sila eh. Sa totoo lang ho tirang bahala na sila. Sige, tuloy. Force. Si Pocis Jiggy ay dating opisyal ng Philippine Air Force at convener din
ng United People's Initiative. Ayon sa Hmm. kanya, balak ng third force na yan na maglunsad ng mga pambobomba at Naku. assassinations. Hmm. Ito raw ang gagamitin nila para kumbinsihin ang lahat na pabagsakin ng gobyerno Kita at nyo? maglunsad ng isang civil-military junta. Kita nyo mga kababayan ko, ha? Extreme na ho yung balak nila. Magpapasabog na sila, na bahala na kung sino na ho yung masawi, madisgrasya. Wala ho silang pakialam. Ganun na ho kasama itong mga ito. Ganun na ho kadesperado. Papatay na po sila ng mga tao. Maghahasik na ho sila ng lagim. Oo. Mga kababayan ko? Ganun ho na yung plano. Tapos gagamitin nila, mga kababayan, na dahilan. Magiging ano nila, magiging rason para ho mapalitan na daw ura-urada si Pangulong Bongbong. Grabe, no? Mga kababayan, Grabe, matindi. Legal ba yan? Hindi legal. Marites Musni. Ano ba naman legal sa pagpatay ng tao? Ano naman legal doon, di ba, Tato? Walang legal doon, Rosalie Agsalud. Sino yan? Si Kabetchang. Kabetchay. Di ba? Catherine Galpo. Di ba? Ri? Hindi maaaring ganon. Sige, tuloy. Pero ayon kay Defense Secretary Gibo Teodoro, walang ebidensya ang mga pahayag na yan. May hamon pa ang kalihim sa mga retiradong opisyal tulad ni Pokis. Pakinggan natin. Kita nyo, tinatakot lang. Ibig sabihin, walang batayan, walang ebidensya. Malamang tinatakot na ho nila yung mga tao. Ganoon naman lagi, di ba? Ang style ng mga kulto ni Duterte. Takutin tayo ng takutin. Una, tinakot tayo sa gera-gera. Tinakot tayo niyan eh. Ikalawa ho, anong pinanakot sa atin mga kababayan? Si Pangulong Bongbong daw walang katinuan, kaya walang katinuan yung mga desisyon. Ang dami hong desisyon, tama lahat eh. So saan ho tayo papanig? Alam naman natin nagigil itong kulto ni Duterte na maagaw yung kapangyarihan eh. Di ba? Sige, tuloy. Why don't they execute the proper affidavit and file it with the law enforcement and prosecutorial officials so it can be investigated properly? Kung meron talaga ebidensya. Di ba? Brian, sa ibang usapin ay kamakailan binalita yung ilang Pinoy na nabistong nag-espiya para sa China. Anong tingin dito ni Secretary Teodoro? Kita nyo mga kababayan ko. Itong kulto ni Duterte, nag-i-espiya na itong mga makapili. Kita nyo, ini-espiyahan, pabor sa China, ang Pilipinas, ng mga kapwa na nating mga Pilipino, na mga membro ng kulto ni Duterte. Yan pong mga maka-Duterte, mga kababayan, ay talagang inilalagay na ho tayo sa alanganin. Biruin nyo, maging espiya na ho. Pabor sa China. Itong mga kasama nila, itong mga DDS yan, mga kababayan, sigurado. Sino ba ang mga pro-China? Meron po bang pro-China na mga loyalista na katulad natin dito? Yung mga pro-government, meron po bang makapili? Meron po bang pro-government na ibebenta? Yung pong mga impormasyon ibibigay sa China? Sige nga ho, mga kababayan ko, di ba sila lang naman, etong kulto lang ni Duterte, ang mga kababayan, ang makakagawa niyan, wala na hong iba. Kulto lang ni Duterte, wala nang iba makakagawa na ibenta tayo sa China. Grabe, no? Sige, tuloy. Jiggy, kinababahala ni Defense Secretary Teodoro ang nabistong mga Pinoy na nang-espiya umano para sa China. Kita nyo? Di ba mga DDS yan? Sige nga ho, meron pa bang iba? Bukod sa mga pro-China na yan, meron bang pro-China dito na kapanalig ni Marcoleta? Hindi ba? Sila ho, lahat. Yan. Yang grupo ni Sara Duterte, ni Duterte, nila Marcoleta, yung mga yan, nila Robin Padilla, nila Cayetano, ang mga makapili.
So, nasa panig nila yan, mga kababayan, di ba? itong usapin at malaking banta sa seguridad ng bansa. Dagdag pa ni Teodoro, panahon na para Mm. amyendahan ang Mm. batas sa pang-espionage o yung espionage law. Mm. Nakasal kasi sa batas na yan na hindi maaaring parusahan ng mga espiya kung Mm. Eh na, oh, nawala na ho yung sound, mga kababayan ko. Oh, naririnig niya po ba ako? Eh ngayon, mga kababayan ko, anong gagawin ng gobyerno dyan? Di ba, Wilfred? Del Toto? Di ba, Ai Chang? Oh, kukunti lang ho yung nagla-like daw, sabi ni Ai Chang. Oh, di ba, Sir Bert? Ano ngayon ang gagawin ng gobyerno? Dapat parusahan yung mga hayop na yan. Maliwanag na ho Nagaling talaga yan siya, kulto ng mga Duterte, mga nag-iispiya. Our beloved Boss Mike Cervera.